are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. Vice President Inday Sara Duterte handa na po maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang mga buhaya, handa na ba makulong? Konting tiis na lang. Makukulong ka na, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at ikaw, Madriaga, mabulok ka sa bilangguan. Chavit Singson, itinurong mastermind sa flood control si Bongbong Marcos. At scammer naman po itong si Madriaga na star witness ng mga tanganista. Senate Minority Block bumabanat na naman. Ginalaw muli ang baso ng Senate Minority Block. At ahasan pong pinatamaan itong si Bongbong Marcos, Panfilo Lacson at Martin Tambalos dos Romualdez. Siyempre, pag sinasabi mong minority, solid Duterte yan, ayaw nila sa impeachment. Yan ang maliwanag dyan. At ang gusto nila makulong yung totoong mastermind sa flood control. Magandang tanghali po sa ating lahat. Medyo late po ang ating video ngayon. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin, pa-subscribe. Unahin po muna natin itong banat ni Chavit Singson na itinuturo niyang mastermind sa flood control ay si Bongbong Marcos at scammer naman daw itong si Madriaga. Hindi talaga scammer, sobrang scammer yan, kidnap po ransom group kasi pati siya, biktima rin po siya Pakinggan natin si Manong Chavit Singson. Narito. Inilahad sa publiko ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kung paano siya pinirahan at in-scam ni Ramil Madriaga, ang witness na lumitaw sa House Justice Committee para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Yung tumestigo kay Vice Inday Sara, na Madriaga ba yun? Professional scammer yun. In-scam din ako rito, hinuli ko, pinakulong ko nga Hindi raw nakaligtas kay Ramil Madriaga ang negosyante at dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavit Singson. Sa isang press con, sinabi ni Singson na sa Aquino administration raw siya nadali nitong si Madriaga. Ang kwento ko, yung time ni Noynoy Aquino, tulungan mo nga ako, itong kapatid ni Noynoy na kapatid sa labas. Darin na lang PSG, mga scammer. Nabigyan niya raw ng pera noon si Madriaga, pero nang umulit pa ay dito na raw siya nagduda. So, binigyan ko ng pera, tapos balik sila. Meron kami video, bibigyan namin sa iyo. Dami namin deliver na ito mga witnesses, PSG, na video. Kung totoo yan, sige, bigyan niyo sa akin. Pero kailangan gastusan natin. 10 million hiningi sa akin. Ha? 10 million ako. Tinawag ko yung security ko. Bantayan nyo nga lahat to, kapkapan nyo lahat ako. Umamin lahat sila. Yung kapatid ni Noynoy ang sinasabi, patawarin mo ko, sir. Janitor lang ako sa isang eskwelahan. Natakot ako dahil marami silang baril. So mga scammer, lahat yung PSG puro scammer. Headed by Madriaga. Si Madriaga ay tinuturing na star witness sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang testimonya sa House Committee on Justice noong April 14, sinabi nito na siya raw mismo ang nag-deliver na nasa 125 million pesos na confidential funds sa 3 lokasyon sa loob lamang ng 24 oras noong 2022 sa utos raw ni VP Sara. Ibinunyag rin niya ang umunoy ouster plot ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagsilbi rin daw siya bilang bank dummy para sa mga Duterte kung saan may mga bank account na nakapangalan sa kanya na naglalaman ng milyong-milyong piso. Si Madriaga naman ay hinugot sa Camp Bagong Diwa sa Taguig bago tumistigo sa kamera. Siya ay nakakulong sa kasong kidnap for ransom noong pang 2023. Pinabulaan na naman ng kampo ni VP Sara ang mga bintang ni Madriaga. Hindi na sila nakapili ng credible na witness. Para sa Pili nila kawatan. Scammer. Milyon-milyon daw ang pera sa bangko.
Pambayad sa abogado na magaling, walang pambayad, no? Anak ng kamote. Pampaaral sa anak, walang pampaaral. Pero milyon-milyon daw ang pera. Nabiktima rin pala itong si Gub Chavit ng scammer na si Madriaga. Eh, yung kredibilidad, bagsak na agad. Maliwanag dyan, o ito, ang scammer, nagsama rin ng mastermind. O ito, binanatan din ni Manong Chavit Singson itong si Bongbong Marcos. At tinawag niyang scammer sa flood control. Anak ng kamote. Pakinggan natin. Ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang si Saldico at si Martin Romualdez. Oho. Nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, Ombudsman, DOJ, kinakasuhan agad yung mga nagsasabi totoo. Mhm. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hindi to? Unang-una, sinabi nila, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa ibang bansa. All departure order. Tapos, nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag. Ang executive, PBM, siyang mastermind. Pero, ngayon, wala na. Bakit di sila nasagutin ng Ombudsman, DOJ, at Presidente, bakit di nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Yun lang yun. Para tayong linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti, dahil puro diversion ang ginagawa nila. Dinilito lang tayo lahat. Kaya ginawa ko na, mula nung nistab ako ni BBM Ito sa na Japan, naman, sa Japan. nagtaka ako kung bakit. So, re-record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So, napagtama ko na mabuti naman at in-stamp ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways, record ko galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng tao, Congress. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Wala pala. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Paano magbabara ang basura sa buong Pilipinas? Saka barko, Manong Chavit, binangga daw ng barko, no? Meron nga po nagsusulong, no, na ang si Manong Chavit ay pwedeng magiging Vice Presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. Maraming nagsusulong eh. Tuloy lang natin si Manong Chavit. Sabi ni Manong Chavit din, si Bongbong Marcos ay wala nang nagtitiwala. Meron namang nagtitiwala, Manong Chavit. Alam mo kung sino nagtitiwala? Ayan, mga kawatan din, mga scammer din, mga bubonistang tanganista ni Bake. Ayan yung mga nagtitiwala. Pakinggan po natin si Manong Chavit Singson. Narito. Ako ang sona. Tingin mong laman kaya ng sona niya, sir? Walang nakakalam. Wala nang naniniwala kay BBM. Mhm. Kung ano man ang sabihin niyan, hindi ako naniniwala. Hanggat di pa imbestigan yung mga mali-maleta, natutuo yun, ang dami ng testigo, walang mangyayari sa ating bansa. Tuloy-tuloy, ito, kung hindi natin sila paituin, kung hindi imbestigahan yung mga... Wala lang patas eh. Nasaan yung Ombudsman? Bakit hindi nila imbestigahan? Sabi nila, kakasuhan si Martin Romualdez. Bakit wala na, tahimik na sila? Dahil may involved ang Presidente. Tuminto na eh. Kakasuhan namin. In fact, binigyan na yata ng order na hindi pwede lumabas. Mhm. Hold departure order. Bakit tuminto na sila? Natakot sila kay Martin. At hindi na rin tinuloy ni Martin dahil pareho sila eh. Naglaglagan na. Kaya kahit 5 or 3% pa lang ng isang pinang sa pala. Kaya sila nagsalita para ito ng
flood control lang. Nagsalita si? Hindi kaya dahil konti na lang nakarating sa palasyo, mga 5 or 3% pa na lang gusto, hindi kaya sila nagsalita tayo. Wala, hindi sila sinasagot. Wala. Pare wala. Yung ba sinasabi nila? Hindi, I mean, hindi sila siguro sasalita kung malaki-laki ito. Wala. Dead ba nila ito? Hindi nila sinasagot. Well, natayin natin. Inahamon ko sila na sagutin nila ito. Bakit hindi nila sagutin yung mga sinasabi ni Martin Romualdez na involved ang executive? Executive, si BBM yun eh. Bakit hindi nila sagutin? Bakit hindi tuloy na kasuhan? So, nagsisinungaling yung boss bang hindi niya kasuhan si Martin Romualdez. Pananakot lang. Kaya walang perfect crime. Dokumentado lahat to. Mahuhulit sila dahil sa dami ng ninakaw. Ngayon lang nangyari sa ating bansa ito. Pero kawawa mga Pilipino. Tayo. Utang natin 19 trillion, 2 trillion grabe. yearly and debt payment. Lumalaki na lumalaki. Wala silang concern dahil katapos ng temp, tatakbo na yan. Huwag tayo pumayag po. Kailangan maimbestiga po ito sa tulong ng lahat. All sector, religious organizations, and also the military and police, alam niyo nangyayari, bakit kayo tahimik? Kung tatahimik kayo, history will judge you. Bakit kayo hindi gumalaw nung nagdakawan ng ganitong kalaki? May budget pa? Or kung walang budget, bakit di sila tumulong? Sabihin nyo lang kako na ayaw nyo grabe korupsyon. Yun lang hiningi ko sa mga Armed Forces of the Philippines, PNP. Sabihin lang nila, ayaw namin grabe korupsyon. Huwag nyo sabihin, withdrawal support. I dare them. Wala bang sasabi. Dapat magsalita sila dahil kung pahintuin nila ito, kung maliligtas pa natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang huli ko rito ang kinabukasan ng mga kabataan. Wala nang kinabukasan ko. Babagsak itong gobyerno natin. Masisino pa uupo. Bakit nila binabadali si impeachment ni Inday Sara? Yun ang priority na. Tanggalin mo na yun para wala silang kalaban sa 28. Kung makakalusot sila. Malabong-malabo yan, Manong Chavit. Tama, dapat kailangan may managot. Ang tanging magpakulong kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Sandro Marcos, mga kongresistang mga buaya sa bilangguan ay walang iba. Si Vice President Inday Sara Duterte. Kailangan pong makulong tong mga animal. Hindi po pwede na kalimutan ng taong bayan ang pagsalaula po nila ng pera ng kaban ng bayan na hanggang ngayon wala pa rin nakulong. Nakapokus sila kay Inday Sara na i-impeach. Wala ang taong bayan gising na. Kailangan may managot. Hindi ho po pwede na itong mga buhaya gaya ng sinabi ni Manong Chavit Singson na pagdating ng 2028 ay magsialisan ang mga to, magsitakasan. Hindi. Kailangan labasan din sila ng whole departure order gaya ng ginawa nila kay Martin Romualdez. Mukhang malabo po nila ilaglag si Martin Romualdez kasi pag nilaglag nila kakanta ito at ituturo si Bongbong Marcos, si Boyeng Remulla. Wala kayo dyan. Ubos kayong lahat. Mukhang drama-drama, nagkaroon pa ito ng negosasyon. Kaya naman, hindi mapigilan po ng minority bloc sa katauhan ni Senator Rodante Marcolita na magparinig kay Martin Romualdez, magparinig dito kay Panfilo Lacson na hanggang ngayon, hindi mo alam kung mag-iimbestiga pa ba itong mga animal tungkol po sa flood control. Pakinggan po natin si Senador Marcolita. Medyo matagal-tagal na rin po na hindi nakabanat si Marcolita. Ito, may pasaring po sa mga Talyanista. Mr. President, distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege. One that strikes at the very heart of public accountability, the integrity of our institutions, and the trust reposed upon us by the Filipino people. On September 25, 2025,
former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Orly Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months, since she was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan, ang kanyang mga pahayag ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance, the statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative, expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath. The same individual bestowed upon the inter-parliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors, without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening, when testimonies are emerging, and when key personalities are poised to re-enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense, the claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. The former speaker asked, how can I be the mastermind? That the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong
sa anumang inisyatibo. Tama. Pag tiningnan nyo po kung sino ang mastermind, dalawa nga. Si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Kaso nga lang, nagtuturuan, ikaw Bongbong. Sabi na, ikaw Romualdez, ikaw Saldico. Kung hindi silang mastermind, sino? Si Bake. Tuloy lang natin, Senator Marcolita. By asking how he can be the mastermind, the former speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process, while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. But, Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process, from budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens, not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President, Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of 3 national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administrations. What does this mean? This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. If you appoint a committee chair who not only overlook the red flags but also helps facilitate widespread corruption, you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments, yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system where questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. It cannot be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities nor rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers. And they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin.
huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikong bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang, kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President, this representation calls for a relentless pursuit of truth, wherever the evidence leads, whoever it implicates, and whatever the consequences may be. Because in the end, the integrity of this institution and the future of our nation depend on it. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Yan ang mahirap ngayon sa Senado. Dahil yung liderato ay graduate po sa isang universidad ng school bokol. Hindi po nakapagtapos, wala pong diploma. Kayo rin mga senador, pumayag din kayo na siya ay magiging Senate President, anak ng kagwang. Bulok yung institusyon ng Senado. Sila Panpilo Lacson at Tito Soto ang nagpabulok dyan. Ewan ko ba bakit nanalo tong mga animal na to? Ang tagal na nila dyan sa Senado, umuugat na pumuputi na mga buhok nila, pero wala pa rin po silang nagawa hanggang ngayon. Tama yung sinabi ni Kung Marcolita eh. Si Romualdez 2022, 23, 24, 25, Speaker of the House na po yan eh. Samantala si Chis Escudero, isang taon lang yata. Kinasuhan si Chis. Sino ba yung matagal ng Senate President? Mig Zubiri, dapat si Mig Zubiri kinasuhan din. Kaya ito, pumalag rin po si Jinggoy Estrada tungkol po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Pakinggan po natin. Yung preparing lang dun sa possible na pag-akyat ng impeachment case ni VP Sara? How are you preparing lang, sir? No, Magaling na tayo dyan. Oo. Napag-usapan niyo po minority yun, yung possible na pag-akyat. Kaya nag-PD kami kasi sumunod yung self na akin yung bagay ng favorite. Sir, sabi ni Sen. Robin, may possibility na harangin daw ng taga-minority yung pag-convene ng impeachment court. May ganun bang napag-usapan? Walang ganun. So if umakyat, sir, if umakyat yung articles of impeachment, walang problema sa inyo if mag-convene ang impeachment court? We have to follow the constitution. Yung appeal din po kay SP, sabi po ni SP, kapag daw umakyat yung articles, the following day, magpo-convene ang impeachment court. Possible, but of course, panadal pa ng office of parties, the defense and Bago yung trial. How do you feel, sir, about this? Ang daming dapat na tinatrap. Ako, sana magulo na masyado ang bansa natin, masyado tayo maraming problema. Sana, ako, I've said it time and again, ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Wala tayong magawa. what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, sir. Of course, definitely. I will base my decision on the pieces of evidence. Okay. Thank you, sir. Ayan, maliwanag yan. Sinabi ni Jinggoy Estrada na ayaw niya ng impeachment. Pero hindi na po yan aakyat, Manong Jinggoy. Siyempre, yung mga yan, Pamilya Estrada, Ejercito, si JB, nakaranas po sila ng impeachment. Yung tatay nila pinagpiestahan. Kaya ayaw niya maranasan ni Vice President Inday Sara Duterte kasi wala naman talagang ka-impeach. Hindi naman talaga, wala namang ebidensya, wala namang kasalanan, wala namang pagnanakaw. Itong mga animal lang talaga nasa Committee on Justice, mga hinayupak talaga to. Ilista nyo nga ho yung 55 pala na kongresista. Ito po yung mga kongresista na kailangan pong ilista ninyo, screenshot ninyo, basahin ko yan isa-isa para marinig ninyo kung sino yung mga kongresista diyan sa House Committee on Justice na nabumoto na pabor talaga, unanimous lahat 55, anak ng kamote.
mga malitagang. Oh. Tandaan nyo po itong mga to sa distrito ninyo dahil ito rin po ang buboto na ma-impeach si Inday Sara dyan sa Kongreso, sa plenaryo. Pero hindi nga po abot yan ng 106, 55 pa lang sila, anak ng kagwang. Manguyot ka, Sandro Marcos. Narito po yung mga buhaya dyan sa House Committee on Justice na dapat markahan ng maraming Pilipino. Una na dyan, Representative Mauricio Dumugan. Ikis nyo na po yung animal na yan, buhaya yan. Representative Brian Po, batang-bata pa, buhaya naman. Representative Jose Alvarez, buhaya rin to. Representative Jonathan Kit Flores, lalong buhaya rin. Representative Isabel Maria Zamora, buhaya sa Nueva Ecija. Representative Franz Vincent Legaspi, saan to buhaya tong animal? Joboy Aquino, Representative Joel Chua, buhaya sa Manila. Representative Ernesto Dionisio, buhaya rin to. Representative Lordan Suwan, Representative Vargas, Representative Emerson Pascual, Representative Moner Arbison, Representative Janice Digamo, putang ina. Oy, Digamo. Representative Benvenido Abante, Pastor Dila, Representative Jod Asedre, Oink Oink, buhaya. Representative Bernadette Barbers, walang nagawa mga barbers sa Surigao del Norte, mga salot. Representative Rhodes Rodriguez, anak ng kagwang ako, Rider Partiles, sinayupak. Representative Ann Matibag, Matibag asawa. Representative JP Piadiernos, Tere Ridon, Koke, ayan. Arnel T, Renico, Chel Jokno, Sara Ilago, Javi Benitez, Janet Garin, Yasser Balindung, Representative Paulo Ortiga, Jefferson Kunghun, Perginel Biron, Raymond Mendoza, Yevgeny Imano, JJ Suarez, Albi Benitez, Doris Muniquez, Lawrence Defensor, Jam Barunda, Alan Samantha Talino Santos, Zia Adyong, Mika Gonzalez, Howard Ginto, Hela Costa, Ana Victoria Bilusa Tuason, Crispin Diego Remolla, tangina Remolla din Bong Tivis, Muner Arbison Jr., C.S. Gonzales, Laila Disaba, Ace Jetan, Perse Sindanya nakatabingi, Antonio Tenyo, Reynold Tan, Roy Gonzales, Maria Cristina Talavera Lopez. Yan po yung mga kongresista, representative dyan sa Committee on Justice na bumoto para may probable cause yung di umano'y impeachment na sarsuela ni Vice President Inday Sara Duterte. Screenshot din nyo, putang ina, patikimin nyo ng 0 votes tong mga animal ng mga buhaya na to. Pero time will come. Magsisisi rin po kayo kasi darating na po ang paghuhukom na si Vice President Inday Sara, hindi nyo na talaga yan mapipigilan. Maging Pangulo po talaga yan ng Republika ng Pilipinas. Sa ayaw nyo, sa gusto. At sa interview po ni Vice President Inday Sara, nasa dahik na po si Inday Sara, mga buhaya ha. Yan. Disclaimer lang natin ha. Baka sabihin ninyo naglimyerda si Vice President Inday Sara. Andun yung tatay niya sa dahik sa Netherlands. Baka nakalimutan yung mga bubot, mga tanga. Kasi ang bilis ninyo mag-react eh. Si Inday Sara daw namamasyal. Nandun yung tatay niya kasi sa dahig. Matanda na, 82 na. Kailangan ng kalinga. Kung ayaw nyo si Vice President Inday Sara pabalik-balik sa Netherlands, iuwi nyo na lang mga bubonista, tanganista, si Tatay Digong nang hindi na po aalis si Inday Sara sa ibang bansa. Ni minsan si Inday Sara walang hilig sa ibang bansa kasama si Tatay Digong. Kaso pinadala nyo sa ibang bansa yung tatay niya. Sa Netherlands, alangan naman hindi pupunta. O narito po, yung ilang mga interview kay Vice President Inday Sara dyan sa Daghik at natanong kung handa na ba si Inday Sara maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito po ang mga interview yan. Pakinggan natin. Jurisdiction was established, decided by the Appeals Chamber, ma'am. Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na
ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro... No, I've always been like this, yes. Even before I was vice president, and after naging vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, di ba noon, na parang kung ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay, because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I was about to ask VP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Oh, well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no? Para siguro jet lag ka pa. Wala, okay lang ako. Okay lang. VP, natulog ako ng mayos. Hindi mag-jet lag. VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well? Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Tatay Digong. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But, We're 12 miles away from him. For PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kababayan. So many politicians. Correct. No matter what. VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. On behalf of the Filipino, VP, mabuhay ka, mahal ka namin at asahan mo ang suporta namin. Duterte!
Doon ako natawa sa sinabi ni Inday Sara na sabi ni Tatay Digong, sumuko na daw tayo. Ayan po, handa na po si Vice President Inday Sara Duterte maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028. Siyempre, nagdeklara na po siya, talagang handang-handa na po. Meron pong lumabas na mga survey, alam na natin, mga bayarang survey, na dumikit daw si Leni Robredo kay Inday Sara at nagtabla daw sila ni Tulfo, Rapi Tulfo. Anak ng kagwang, may supporter ba si Tulfo? Kaya panoorin natin yung mga peking survey. Oh. Nangunguna pa rin sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia si VP Sara Duterte. Pero maliit lamang ang agwat sa kanya ni Naga City Mayor Leni Robredo sa survey ng komisyon ni Senator Mig Zubiri at sinagawa mula February 27 hanggang March 2. 51% ng respondents ang boboto raw para kay Duterte. Pero hindi kalayuan sa kanya si Robredo na merong 43%. Ang tanong sa survey, kung ang mga nasa listahan lamang ang kakandidato sa pagkapangulo, sino ang iyong iboboto? Sa isa pang bersyon ng survey ng Pulse Asia, si Senator Rapi Tulfo naman ang kamatchup ni VP Sara at dito tabla sila sa 46%. Wala pang tugon sa nasabing survey ang mga nabanggit. Kinukumbinsi ni Caloocan Congressman Egay Erice si dating Senador Marrojas na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Ayon sa kongresista, siya lang daw ang isa pang nakikita niyang kwalipikado sa naturang posisyon. Lalo't sa ngayon ay ayaw pa raw ni Mayor Leni Robredo na tumakbo. Pero sakaling si Robredo ang mapipisil ng kanilang partido ay susuportahan niya ito. Dati nang tumakbo si Rojas sa 2016 presidential race pero natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nagtuloy-tuloy nga yung administration ni Pinoy, palagay ko maunlad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom. Nakina mong Erice, balimbing ka naman. Nakasabi ka naman. Eh kung si Marrojas ang nagiging Pangulo noong 2016, di sumbi na tayong lahat, kasama ikaw. Nakina mo sama si Digong. Si Marrojas naging presidente, edi patay na lang, patay tayong lahat. Dahil may pandemya, hindi nga marunong magmotor, simplang, presidente pa kaya. Pag si Marrojas tatakbo sa pagkapangulo, ito, pangalawang beses ang matatalo ng Duterte. Tandaan mo yan, Igay Erice, na balimbing ang hinayupak. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng
vlog mo may pag-asa.